guys! It's me again, Simply Rona. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin dito ay tungkol dito sa bagong update ni Meta. Ito ay tungkol sa new terms and conditions ng ads on Reels and in-stream ads. Actually, magkapareha lang naman sila ng terms and conditions, no? Magkapareha lang sila ng update dito. So, ito guys, walang pinipili sa Meta pagdating dito sa kanyang terms and condition. Mapabaguhan ka man or mapabig content creator ka man. Napaka-importante na kayo mismo basahin ninyo at intindihin itong bagong update ni Meta sa kanyang terms and condition dito sa ads on Reels at in-stream ads. So far, wala pa namang update sa stars at saka sa live ads or sa ibang monetization tools, or hindi ko lang din alam kung baka meron din sa inyo na nagkaroon na ng bagong update. Pero as of now, ito lang muna yung ads on Reels and in-stream ads. So ito nga, terms update for in-stream ads or ads on Reels effective as of October 6. If you don't follow the terms for in-stream ads, you may not be eligible to receive any payout for in-stream ads. Kaya kung dati guys ay meron tayong mga violations or kung ano man yung problema natin dito sa ating account, na bibigay pa rin ni Meta ang ating mga earnings. Pero sa ngayon, may tendency na ito po ay hindi tayo mababayaran dito sa ating mga payout kung tayo po ay merong violations. Actually, wala naman guys masyadong dito, wala naman masyadong malaki ang pinag-iba ng old na terms and condition niya. Pero ito ay sa bagong terms and condition, pinahigpit niya pa pagdating dito sa ating mga earnings. Kung dati ay okay lang na meron kang violations, kaya nabibigay yung sahod mo, sa ngayon, hindi na po pwede sa kanya. Wala tayong dapat ipangamba as long as na nag-follow lang tayo dito sa kanyang polisiya. Kasi napaka-importante guys, kasi sa ngayon parang napansin na siguro ni Meta na ito nga is nami-misuse na ang kanyang platform. At ito nga po ay ang dami ng mga kaganapan na hindi na maganda. Kaya masyado na siyang mahigpit sa ngayon. Kapag guys, na napaka-importante dito is pag kayo po ay binigyan ng monetization tools, mapa-stars man yan, in-stream ads, ads on Reels, live ads, at kung ano pang mga tools dyan, bonus. Pag binigyan kayo ng tools, iset up nyo agad-agad ang inyong mga payout account dyan guys. Kasi dyan yan papasok ang inyong mga sasahurin kay Meta. So, within 6 months, dapat ito po ay na-set up na ninyo. At isa pa dito ay yung, sabi nga dito is, no payment will be made for any content that violates any of Meta's term or policies, including content that is identified as potentially infringing the rights of any third party. So, ito guys, ito ang saklap. Pag tayo po ay naglabag sa kanyang policy, nagkaroon tayo ng violations, no? Ito po ay maaari na hindi niya tayo bayaran. So, napaka-importante guys na kung pwede lang natin maiwasan ng paggamit ng kanyang mga music dyan, maiwasan na kumuha ng mga, ng mga material, yung mga video clip, yung mga short clip sa ibang mga content creator, o sa mga nagdadabing, sa mga nagre-remix ng kanilang videos, sa mga gumagawa ng reaction videos. Napaka-importante guys na dapat mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na sa mga nagre-remix, no? So ito talaga, kung maaari, ninyo yan. Lagyan ninyo ng twist. Iwasan na lang natin ito. Mas mainam po talaga na gumawa kayo ng original content ninyo. Mga gumagawa ng reaction videos, isa din to. Isa din ito sa pinaka-importante na kayo guys ay mas i-focus ninyo ang inyong sarili dito sa video kaysa sa video na ginagawa ninyo ng reaction. Kasi pag ito po ay monetized video, talagang hahanapan kayo ng butas dito ni Meta. So, sayang ang effort na ginagawa ninyo. Nagkaroon tayo dito ng violations at hindi po tayo sumunod sa kanyang mga policies. So, maaari po na ma-demonetize ang mga account natin at ito po ang pinakasaklap kung ang account natin ay malaki na ang ating mga followers. Marami tayong followers at nagkaroon tayo ng monthly earnings. So, ito talaga ang masakit dito. Kaya, napaka-importante guys na iwasan ninyo na
kumuha ng hindi sa inyong video. Kasi magiging stricto na si Meta sa pag-check ng ating mga videos. So, kaya napaka-importante guys na yun nga ay bilang isang content creator, dapat alam mo sa sarili mo na ikaw po ay magiging seryoso sa kung ano man yung ginagawa mo dito. So, yun nga ay sabihin ninyo na ang dami namang pinagbabawal. Ngayon, masyado nang mahigpit si Meta. Hindi pa kami nagkaroon ng monetization. Paano na lang kami na nag-uumpisa pa lang? So, dito guys, walang imposible. Pero kung ang mindset ninyo na kayo po ay napagod na, parang hindi nyo na kaya. Pero guys, pag meron kayong goal sa buhay, kahit gaano kahirap yan, ipagpatuloy ninyo yan. Seryosohin nyo ang inyong ginagawa. Kasi pag kayo po ay nag-follow dito sa Facebook Community Standards, Partner Monetization Policy and Policy Guidelines ni Meta, walang imposible yan guys. Dapat ipangamba as long as na nag-follow lang tayo dito sa kanyang polisiya.